Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ayan, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang paninisi sa The Alibay, paninisi lalong higit kay Kim ng mga bashers sa nangyaring lindol. Bakit naman ganon? Anyway, bago tayo mag-start sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita at chika na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And narito nga yung mga komento na ating mga ka-Kim Pao sa nagdaan po nating update. Ayan, bilang pasasalamat ko, hayaan po ninyo na basahin ko ang comments nila. First comment mula po kay Horizon. Ang sabi niya dito, Gandara, ang tanging magpapabagsak sa Kim Pao ay ang pakikipag-partner nila sa ibang artist, lalo na si Paolo. Dahil hayagan yung iba na makapagsabi na may gusto o crush sila kay Paolo. Alam niyo, wala namang masama sa maghayag sila ng nararamdaman crush si Paolo. Ako nga, crush ko si Paolo. Paano hindi ka kasi hahanga? Hahanga sa isang Paolo na bukod sa pagiging mahusay na aktor, nakaka-attract yung kanyang pagiging nonchalant, yung kanyang pagiging introvert, yes, tapos yung pananaw niya sa buhay, yung kung paano siya mamili ng woman in her life, you know, ang gusto niya kasi, kasi siya date to marry. Kapangapangarap naman talaga si Paolo Avellino na alam mong hindi kanya jojowain just for the sake of fame, just for the sake of, alam mo yon, just for the sake of masabing may jowa, experience, but jojowain kanya kasi siya, ikaw yung nakikita niya na makasama sa habang buhay. Ang sarap sa pakiramdam nun na alam mong may plano sa'yo yung tao. Diba? At the same time, ang pogi naman kasi ni Paolo, paano hindi ka magkakagusto sa kanya. Pero, ibang usapan naman na yung may pagnanasa na talagang, no matter what happen, hindi ka mapupunta sa iba. Parang ganon, ay ibang usapan na yan. Lahat naman po tayo dumaan sa crush. Pero, merong iba na sobra na. Anyway, sa paghahayag ng mga crush, ayan, at sa ikababagsak ng Kim Pao, true kayo dyan, Miss Horizon. Tama kayo sa sinabi nyo na ang bukod tang makakapagpabagsak ay ang subukan nilang paghiwalayin ang Kim Pao. Kasi wala nang magic. Sa Kim Pao napunta yung magic, diba? Kapag na-partner na si Paolo sa iba, do you think na magbo-boom? Isa-sacrifice mo, magte-take a risk ka, gayong wala namang naging problem sa Kim Pao. Naniniwala ang Kim Pao fans na yan na makakapagpabagsak sa kanila kasi ang lakas ng dalawa Madaming magagalit, daming mga fans na hindi matutuwa kapag tinuloy kung ano man yung chismis na paghihiwalayin yung dalawa. Samantala, ayon naman dito kay Ma'am Edith na doon sa maganda ring gabi. Hi Gandara, good eve. Napawaw kami sa trailer ng Kim Pao. Teaser pa lang po yan, Ma'am Edith. Nako lalo na siguro pag trailer na ang naipalabas. Mas talagang mapapawaw kayo. Congrats Kim Pao, almost 6.1M ang views, trailer pa lang. Huy, nakakagulat sa lahat. Yes, walang makakatalo sa Kim Pao. Kaya nga bashers, lumuhod na kayo at humingi ng tawad sa Diyos
sa kasalanan nyo. Hindi kayo umaangat sa ginagawa nyo. So, Kimi lang ha, nakita nyo. Si Kimi lang ha, nakikita nyo. What about sa mga totoong kurakot? Wala kayong masabi? Ba't hindi nyo binabash? Dahil takot kayo? Di nyo kaya? Pero si Kim Chiu, palagi nyong binabash kasi nasa isip nilang kayang-kaya nila si Kim. Si Kim kasi hindi po pala patol talaga. Napakabait kasi talaga ni Kim. And ayun ang mahirap din sa sobrang bait, inaabuso and kinakaya-kaya lang. And gusto ko lang din sabihin sa mga to, sa mga bashers na hindi porket ngayon pakiramdam nyo kinakaya-kaya nyo lang si Kim kahit hindi siya pumapatol. Mali kayo, no? Hindi dahil sa takot, talaw, walang magawa si Kim, kaya nakakaya-kaya nyo lang. Yung totoo, lakas ni Kim Chiu para labanan yung inis, yung galit, at panatilihin ang kabutihan. Diba? Sabi nga po, mahirap ang magpakabait. Lahat kasi tayo pwedeng maging tama. Pero hindi lahat kayang magpakabuti. Hindi kayang maging mabait. No? Anyway, dagdag pa ni Madam Edith dito, mga wala kayong utak. Isipin nyo kung ano ang tama at mali. Kayo ang ob-ob or bobo. Kasi hindi nyo kaya ang totoong kurakot. Pero kay Kim Chiu, easy-easy lang kayo makapanglait. Ano bang ginawa ni Kimi sa inyo? Dahil ba kay sikat siya? Maraming nagmamahal? Or dahil sa inggit? Or dahil kay may Paolo Avellino na nagmamahal ng mata? Or dahil kay Paolo Avellino, siya'y nagmahal ng matino? Kaya tama na, harapin nyo ang totoo. Okay? Anyway, ayun naman po dito sa comment na isa pa nating commentor na si si Jairo's Kitchen. Ayan, Jairo, sabi niya, hindi yan mangyayari. Kasi ang project nila ay nakadepende yon sa mga supporters. Diba? Sabi ng Kim Pao, na nang dahil sa mga sumusuporta sa kanila, nagkaroon sila ng project after project. Hindi yan pwedeng buwaghin. Magwawala ang mga supporter. Pero sa tingin ko, hindi na papayag si Kuya Paolo na ipare sa iba si Kimi. Maybe in the future, pag-asawa na sila, pwede ipare sa iba. Pero pakasal muna sila. Hehehe. Anyway, bago natin pag-usapin kasi may mga chismis tungkol dyan sa kasal-kasal na yan. Dumako muna tayo dito sa isa pang chismis na kumakalat. Ay, hindi pala siya chismis. Paninisi kay Kim. Dahil sa nangyaring lindol sa Davao. Ayan. Sabi kasi nila na maglalabas lang ng teaser ang Kim Pao na The Alibay nagkalindol na sa Cebu. Tapos ngayon, may another sneak peek na ilalabas. Nagkalindol na naman sa Davao naman. Naalala niyo yung sinasabi nila na it's a sign daw na flop ang magiging serye na The Alibay dahil ultimo kalikasan ang ating Mother Earth ay tutol dito sa The Alibay. And nagkataon muli na kung kailan mag-sneak peek, October 10, nagkaroon na naman ng lindol sa Davao. Kaya meron na naman silang ginagawang pangbabatikos kay Kim Chiu. Ayan. At si Kim ang sinisisi. Grabe, hindi ba maaari na nagkataon lamang sapagkat ang lindol ay hindi po mapipredict. Di ba kung kailan darating? At sa mga nangyayari ngayon sa mundo, talagang sa Kim Pao nyo isisisi. Dahil daw yan sa The Alibay, maglalabas na naman daw kasi, kaya nagalit na naman ang mundo. Grabe naman yun Nadami nangyayari ngayon sa mundo natin. Sa Kim Pao isisisi. Like, hindi ito yung first kalamidad na nangyari. Sunod-sunod yung bagyo, karoon ng pag-aalburuto ng bulkan, baha,
lindol, at tas another lindol. Kung ano-anong nangyayari. Hindi lang paglindol, dami pa. Kaya, huwag niyong isisi sa Kim Pao. Lahat tayo may kasalanan din dito sa paniningil na ng kalikasan. Oo, aminin natin din sa sarili natin na may pagkukulang tayo. Kaya sa halip na mag-muni-muni at itama yung pagkakamali na ilagay na sa utak natin na alagaan ang kalikasan, ay hindi kung sino-sinong sinisisi. Or siguro sadyang ganyan na lamang po ang mga bashers na lahat na makita nilang maaring butas, batiko sa Kim Pao ay kanila pong hindi palalagpasin. Ano? Ganyan kakitin ang utak ng mga yan na ganyan sila ka mga kadesperado na siraan ang Kim Pao. Anyway, bago tayo ma-stress, hanggang dito na lang muna ang ating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod dating chikas. Maraming salamat.